Nag-i-love, this is Gian and Rina of Nagia Travels. And for this video, ako ulit ang inyong host. Wala pa rin boses ang Wala ating, pa rin nag-i-love. Sobrang konti lang yung boses ko. ang ating Rina. Yun. So for today ay ang last day na natin, no? So Yes. last day na namin ngayon dito sa Malaysia. And ang Ayaw plano pa uwi. namin is mag-iikot-ikot kami dun sa mga spots na libre lang. Yun. Walang bayad, walang entrance fee. Ganun. Oh, 'di ba? Nag-i-loves may ganun dito sa Malaysia at maraming ganun dito sa Malaysia. Yun. Mga lugar na pwede mong galaan pero wala kang babayaran. True. Yun. So ngayon, nandito kami sa Quill Mall since Quill City Mall since katapat lang naman ito ng aming hotel na pinagtitigilan. So siguro bibili lang kami dito ng mga babaunin namin para mamaya dire-diretso yung gala natin. Yes. Diba? So from here, sakay lang tayo ng Grab papunta dun sa unahin natin ang Pavilion Mall, no? Hindi, unahin natin si Merdeka muna. Unahin natin si Merdeka. Square, Merdeka Yun. Square. So ayun, from dito mag-grab lang tayo papuntang Merdeka. Okay? So let's go. Let's go, nag-i-loves. Ay, nag-i-love. So, nandito na kami ngayon sa Merdeka Square. Ito yung una naming pupuntahan na walang bayad ang entrance. So, yan. Kita nyo naman sa likod. So, ano nga ba tong Merdeka Square? So, dun sa research namin, isa daw siya sa mga historical landmark kung saan dineclare yung independence ng Malaysia. Yun. Then dito, matatagpuan mo din yung one of the tallest flagpoles, which is tong nasa likod natin. Yan. So later, papakita natin sa montage yan. So meron din sila ditong big clock na parang reference niya ay yung sa Big Ben. Oo, Yan. kamukha nga siya. So mostly dito ay galaan, lakaran. So mas marirecommend na pagpupunta kayo dito, siguro mga hapon or early morning para less yung init. Pero so far naman, although maaraw, hindi naman siya masyadong hindi naman humid yung feeling, no. Mahangin. Yes, mahangin naman siya. So, ikot-ikot muna tayo dito sa Merdeka Square. So guys, nakita nyo na ngayon tong Merdeka Square. So itong part na to ng harapan ng building na to, ito yung usually tinatambayan ng mga tao. And then tong building na to na parang cathedral, yan, bagong renovate lang daw yan. And kapag sa gabi, sobrang ganda daw ng area yan. So sayang at mamaya uuwi na rin tayo, hindi na natin siya makikita. Pero subukan kong maglagay ng mga videos or photos na meron dito na pwedeng, na tungkol dito para makita nyo at least anong itsura niya kapag gabi. Then dito malapit na rin tong River of Life, yung tinatawag nilang River of Life. So isa to sa mga pwede nyo ring pasyalan, puntahan ng libre, magagalaan nyo. So pedestrian area siya na ayan, pwede nyong tawiran and walang bayad to tong area na to. Picture taking spots din yan. So isa din to sa mga historical landmark dito sa Malaysia. So kapag pupunta kayo ng Merdeka Square, make sure isama nyo sa dadaanan nyo or itinerary nyo tong part ng River of Life. Okay? So ikot-ikot muna ulit tayo. So yan, nag-i-loves yung River of Life. Sa paggabi, may kulay blue daw yan. Inilawan nila ng color blue yan. So mas maganda siya kapag pag night time. So lalagay ko na lang dito yung picture niya kapag gabi para at least makita nyo kasi since hindi na kami aabutin ng gabi dito. Tapos isa daw dun sa mga facts na meron dito sa River of Life is one of the top 10 most beautiful waterfront daw siya. So siguro dahil pag gabi ay sobrang liwanag at sobrang ganda dito, kaya nabigyan siya ng ganong award. So next natin ay punta tayo ng Central Market. Kasi ang Central Market ay malapit lang din dito, mga 500 meters lang din daw eh. So pasyalan natin yon kasi isa rin yun sa magagandang spots dito sa Kuala Lumpur, Malaysia. So nag-i-labs tong Central Market
dito sa Kuala Lumpur, Malaysia. Dati daw siyang wet market, then convert na siya dun sa mostly arts ang makikita nyo dito. Then napakaraming tindahan. So dito maganda mag-shopping ng mga pasalubong, ng mga souvenirs, mga ganon. And at the same time, since naka-aircon tong loob, maginawa, sarap tumambay kapag mga gantong oras. Dun sa labas, meron din silang mga bilihan ng mga drinks, mga mga chicha, mga ganon, snacks, maliliit na snacks. And then dito sa loob, sobrang laking market din siya. So yun, explore natin tong Central Market dito sa Kuala Lumpur, Malaysia. Parang ang galing lang din no nag-i-labs. Yung dating wet market noong 1888, ngayon isang heritage site na dito sa Kuala Lumpur, Malaysia. And ayan no, tignan nyo, sobrang daming bilihan, sobrang daming options. So talagang kapag kailangan nyo ng one spot na lang na paghahanapan ba ng mga souvenirs, mga ganon. At least pang recall nyo ng memories nyo dito sa Malaysia. Tingin ko isa to sa napakagandang pwedeng puntahan dito, sa Malaysia, itong Central Market. So aside pa dun sa mga souvenirs, napakarami ring pwedeng option ng pagkain. So pwede rin kayong mag food trip. And then ang pinakamaganda nga kasi doon, since naka-aircon yung buong location, iwas lagkit. Tapos hindi ka babaho dito sa sobrang init at pawis pa naman dun sa labas. So, iikot-ikot ko pa kayo dito sa Central Market and tignan nyo kung anong magugustuhan nyo dito sakali. So, nag-ilabs habang nag-aantay tayo dahil nabili si Rina ng keychain. Ayan, nagtitingin siya dito ng keychain. Pakita ko na lang din sa inyo kung ano pa yung mga meron dito sa Central Market. So, ito, gaya dito, may kay Zakir Crafts. Ayan, makakita kayo ng mga pang-display or ito mga ref magnet, mga wallets, which is common din na nakikita natin sa mga bilihan ng mga souvenirs. Meron din naman dito kay Tanamera, more on sabon, mga ganon. Ayan, body soap, green soap. Ayan. So meron siya mga ganon. Mostly siguro yung mga pabango. Then meron ding mga damit. Ayan, mga damit, mga keychain. Ayan, mga Malaysian handmade daw na damit yan. Then ito, madalas din naming mapansin yan, durian. Sobrang dami ring nagtitinda ng durian dito in any form. May drinks, merong ice cream, meron yung fruit lang din mismo. Makikita mo, pinapapak nila. So ayan, meron ding ito mga lunchbox. Dito daw yan gawa sa Malaysia. So ayan, mga handicraft. Ito, mga pang-display sa bahay. Yan, meron din dito. So, yan lang yung mga sample ng mga pwede nyong mabili dito sa Central Market sa Kuala Lumpur, Malaysia. Pero I'm sure napakarami pa nito. So, I think kahit kalahating araw pwede nyong ilaan dito para makapag-ikot-ikot or makapag-shopping pa. Hindi pa to yung mga yung mga may mga higher brands. Ito mostly lang talaga ay made by Malaysians. So, mga handcrafts, mga ganon. So, if yun yung hanap nyo, try to consider din tong Central Market. So, ayan, nakabili na siya ng keychain. Patingin nga ng sample. Yan, 7 daw. 7 Malaysian ringgit. Then, ito. Yan, diba? Yan. Tagalog sila. Ganon, nagtatagalog. Sabi, salamat po. Kailangan mo ng plastic po. Sabi daw sa kanya, salamat po, kailangan mo ng plastic po. Sabi, yan lang, di mo pa dadagdagan. Tapos sabi ko, it's fine, it's just for us. Tapos sabi niya, wala ka ng pera. So, At niya alam. alam niya na wala ka ng pera. Dito sa Makan Hall, Nag-i-Labs, meron silang mga kainan din. Ito, parang food court. So, yan ang dami ring nakain. So, mostly Malaysian food din talaga yung meron Okay.
So ito, drinks. So kompleto na pala talaga. Pwede ka na ditong mag-shopping, mag-food trip, maggala-gala lang, magpahangin, o kaya magpalamig since may aircon dito. Okay din pala talaga ang Central Market. Ay, nag-i-love. So tapos na kaming kumain dito sa Central Market. Nag-lunch na rin kami dito para pagdating dito sa labas, mga snacks na lang yung bibili namin. Tsaka mahirap baka walang CR. Oh shit! Oh shit! So next na pupuntahan natin ngayon ay yung Petaling Street. So isa din siya sa mga sikat na food tripan dito, galaan, pilihan ng mga pasalubong and everything. And malapit lang din siya dito. Few minutes walk lang din siya mula sa Central Market. So let's go! So nag-i-loves tong Petaling Street ay kung mapapansin nyo para siyang Tiangge. Dito napakaraming tindang mga damit, bags, mga pants, pabango, mga ganon, samot-sari. Siguro dito sila nagbabargain para makakuha ng mga mabababang presyo. Pero tataka lang ako bakit parang pang Thailand yung tinda nila, hindi pang Malaysia. So meron dito mga branded na tingin ko to ay ano lang, copy. And ano pa ba? Yan, puro pang bata. May mga areas na pang damit-damit lang ang tinda. Meron namang mga pants. And may mga areas na bags lang. So ikot-ikutin pa natin tong lugar na to para malaman natin kung ano pang meron dito sa Petaling Street. Let's go! So nag-i-love dito, may nadaanan kami, yung kagaya nung pinuntahan namin sa Vietnam, kung saan namili kami ng mga candy. Ito, Eddie B. So ang tinda nila mostly mga candies, anything sweet na pwedeng mabili dito. Then per grams ang presyuhan nila. So kuha ka lang ng kuha, then titimbangin nila dun sa cashier bago mo bayaran. Meron din sila ng mga sikat na mga pagkain dito, sikat na mga candies or mga desserts dito, pwede mo nyong matry, or if may naghahanap kayo ng mga lugar na pwedeng puntahan na mabibilan ng mga candies for pasalubong, pwede na to siguro. So dito lang yan sa Petaling Street, Eddie B. Nadaanan nga pala namin kanina doon yung sikat na parang soy, ano ba yun? Soya bean curd. Taho sa atin yun. Sikat dito yun. Taho lang naman. Sikat daw dito yun. Taho lang naman yun sa atin. So, ewan ko nga ba ng pila eh. So, ikot-ikot pa tayo dito sa Petaling Street. So nag-ilabs, yun na yung kahabaan ng Petaling Street dito sa Kuala Lumpur, Malaysia. So para lang siyang divisoria dyan sa atin sa Pilipinas. So at least kung naghahanap kayo ng baka mas makatipid-tipid dito, makapag-bargain, so punta kayo ng Petaling Street. So malapit lang din siya dun sa Central Market, kaya lalakarin nyo lang. At least isang lugar na lang yung pupuntahan nyo kapag kayo ay mag-shopping for pasalubong. At least pang sarili nyo lang din. So next namin pupuntahan ngayon ay yung sikat na spot dito, yung Book Excess. So para siyang library na tambayan, something, may picturean, mga ganon. Malapit lang din siya dito sa Petaling Street, few minutes walk lang din. Then isasabay na natin para makita nyo kung anong itsura at anong meron doon. So let's go! Yung dinadaanan namin ngayon nag-i-labs parang yung sa Quiapo at Divisoria na sa kalsada sila nagluluto. Dito, tingin ko mas mura yung pagkain dito eh. So nag-i-labs after a few minutes of walk. Nandito na tayo ngayon sa Book Excess. So located siya sa 3rd floor ng building na to. And then may mga food court, bilihan ng mga inumin dun sa dinaanan namin paakyat. Meron din mga tindang mga damit.
Pero ito talaga yung target namin dito, yung Book Excess. So papakita namin sa inyo kung anong meron dito. So ayun, nag-i-loves yung meron dito sa Book Excess. So nag-trending to kasi sa TikTok dahil napakaraming aesthetic na photo spots na pwede mong pagpicturean. And talagang sinadya nilang maglagay ng mga ganong bakanting slots para doon kayo pupwesto pagpipicture. So kung gusto nyo na maging updated yung profile picture nyo at cover photo nyo, sama nyo tong Book Excess sa mga sunod na itinerary nyo dito sa Kuala Lumpur, Malaysia. And so yun na nga, nag-i-labs ang meron dun sa Book Excess. So after nyong mag-picture-picture gala doon, siguro pwede kayo mag-food trip at may mga drinks din naman doon. May mga paninda rin dito sa labas. May KFC, Domino's, may iba pang mga noodle shop na pwede nyong testingin kapag ka napasyal kayo dito sa May Book Express. So ngayon, ang next namin ay pupunta naman kami ng Pavilion Mall. Medyo malayo-layo na siya ng konti, mga 20 minutes na yung biyahe. So magka-grab na lang kami. And sakto naman, may pick up and drop off point dito ng Grab. So pag book nyo, dito na kayo pipick upin ng Grab. So antayin nyo na lang. Then, let's see kung anong meron dun sa Pavilion Mall. Let's go! So next naman natin nag-i-love since tapos na tayo dun sa mga outdoor na pasyalan at mga bilihan ng mga pasalubong, mga ganon. So ang Malaysia kasi sikat na sikat din to dahil dun sa mga branded ba na mga gamit. Mga alas, yung mga relo, bags, yung mga ganon. Kasi sabi sa amin ni Brian, yung na-meet namin ng isang gabi na nag-local siya dito sa Malaysia. Ito daw Malaysia talaga ay dinadayong bilihan or mga shoppingan na mayayaman. Bukod dun sa Macau ay ang Malaysia ay meron ding maraming mga murang mga branded na gamit. So kaya madalas din daw makikita dito yung mayayaman tsaka mga artista na nagsha-shopping. Pero syempre hindi naman tayo gano'n. Pupunta lang tayo dito para magala. So ito yung isang example ng mall na pwede nyong puntahan na napakaraming mga branded na mga gamit or yung mga kilalang mga brands ba. So ang mall na to ay yung tinatawag na Pavilion Mall. So once na from doon sa hotel nyo, mag-book lang kayo ng Grab. I-type nyo lang Pavilion Mall, Bukit Bintang Entrance para dito kayo i-drop. So makikita nyo yan, may Rolex, may Cartier, may Louis Vuitton, may Balenciaga. So napakaraming options ng branded na mga gamit dito. So iikot namin kayo para mas makita nyo pa kung ano yung options para if ever naghahanap kayo ng mga branded na gamit, dito kayo pumunta. So let's go! And so nag-i-love sa yun na yung ilan sa mga luxury brands na pwede nyong makita dito sa Pavilion Mall. Pero hindi lang talaga tong Pavilion Mall yung dinadayo dito ha. Madalas sa mga turista dito ay pinupuntahan yung Bukit Bintang Street na to na kung saan marami din namang makikitang mga paninda, mga pagkain at mga galaan at pasyalan. Ganun din naman yung napakaraming picturan. So, yun naman ang sunod nating pupuntahan. Lalabas lang tayo ng mall and then check natin kung anong meron sa Bukit Bintang. So ayan, nag-i-labs. Nandito naman kami ngayon sa pinakadinadayong spot dito sa may pavilion. Ayan, yung waterfall na yan or fountain na yan. Waterfall daw. Yung fountain na yan na may view nung pavilion icon. Ayan. So maraming nagpipicture dito, maraming nagti-tiktok kasi ang ganda nga naman tignan at napaka-aesthetic.
So, ang isa pa daw sa dinadayo dito ay yan, yung mga store na yan. Gaya ng Fahrenheit, yan, Mr. DIY, si Uniqlo, yan yung mga stalls na pinupuntahan ng maraming tao dito. Siyempre, kung hindi masyadong afford dun sa high-end, meron naman din dito mga alternative brands na magaganda din naman ang quality at ang gaganda rin naman talaga ng mga designs. So, yun yung mga options nyo kapag pupunta kayo dito sa May Pavilion Mall. So ayun, nag-i-labs ito. Isa pa to sa dinadayo dito sa Bukit Bintang, yung Damascus. Itong shawarma na to, kita nyo, pinipilahan yan dito. And then dun sa taas, ayun naman yung view ng train. Yan, okay. So, inantay lang namin yung order namin. Order kami ng beef shawarma large dito. So, bukod yung pila nila ng dine-in, bukod din yung pila nila ng takeaway. So, around 21 yata yung binayaran ko kasama na, baka may charges nila. 19 yung nakita ko eh. Tapos may total siya na 21. So, ayun. Tignan natin kung anong lasa nitong trending na Damascus shawarma. So nag-i-labs, nakabalik na kami dito sa aming accommodation and grabe, buti na lang maaga kaming nag-book kasi ang daming sasakyan tsaka tumataas na yung crowd. So in-expect namin na ganun talaga yung mangyayari kaya napag-isipan namin na hindi na lang namin puntahan yung isa pa dapat namin pupuntahan, which is yung Chowkit. So may babalikan tayo dito sa Malaysia. So ayun. So since nakabalik na kami dito sa hotel, magpe-prepare lang kami ng mga gamit namin and total 12:50 plus pa naman yung flight namin mamaya. Makakapagpahinga pa. Then, tsaka tayo bumiyahe. So, I hope na enjoy nyo yung biyahe natin ngayong araw and nagustuhan nyo yung mga lugar na pwedeng pasyalan ng libre dito sa Kuala Lumpur, Malaysia. And napakarami pa ha, hindi lang yun. Hindi lang talaga namin maiikot lahat at maipakikita pa sa inyo lahat yung mga lugar na pwedeng pasyalan natin dito. And siguro nga sa mga susunod na time na makapasyal tayo dito sa Kuala Lumpur, Malaysia or sa Malaysia ay mas marami pa kaming maipakita sa inyo ng mga lugar. And napag-usapan nga namin ni Shuto Cabral na baka pagbalik namin sa susunod dito, i-explore naman natin yung mga lugar na hindi masyado napupuntahan ng mga Pilipino or ng mga turista. So excited na rin kami para doon. So in preparation doon sa ating flight mamaya, puro ganun yung in preparation dun sa magiging flight natin mamaya. So, ayun, i-prepare nyo yung travel or yung arrival card natin sa Philippines, e-travel. Kasi laging hinahanap yun para hindi na kayo mahaselan. So, after ng e-travel nyo, mag-online check-in na kung kung available lang online check-in para may boarding pass na agad kayo pagdating dun sa airline. Sige, backup dancer ako. So, yun, if ever may mga questions kayo or may mga masuggest pa kayo ng mga lugar na pwede naming puntahan dito sa susunod, ay i-comment nyo lang or i-message nyo lang sa amin sa aming mga social media platforms. And wag sana ninyong kalilimutan na mag-subscribe sa aming YouTube channel para patuloy kaming makapag-provide sa inyo ng mga ganitong klaseng content. Ang laki ng ambag niya no? Puro ganun-ganun lang siya Oh, di ba? So, see you nag-i-love sa mga susunod nating travel. Sana supportahan niyo pa po itong aming channel. This has been Gian and Rina of Nagia Travels na nagsasabing, go travel, you deserve it. Follow us for more videos. Bye! Bye!